ganyan. Siyempre, ano na, yung lagi na lang na ano sa buhay. Opo. Ang tao, paalis na. Pero talagang nababagot siya. Oo. Nababagot siya. Mabugot ko siya. Sige na eh. Oo. Kaya ang tao ay hindi nila alam ang mangyayari sa kanya. O, hindi baga. Oo. Hindi natin alam. Kasi ano ang po totoo niyong pangalan? Ninita. Hindi, yun yung totoong real name yun. Ninita. Ninita. Ang pangalan po ni nanay ay Ninita. Ninita. Ninita ang pangalan po niya. Totoong pangalan niya. Ayan. Sige na, ikwento niyo parang ano nung buhay niyo na ano. Ay, ang hirap kasi magkwento ng... Siguro yung mabibigat. Oo. Natong mabibigat. happies, gano'n. Tapos yung saya din. Tulad ko ngayon, Ayan. nag-iisa sa buhay. Ayan. Oo. Ako, wala akong ibang naisip ko. Ako, mahanap ng kapirahan, yung Yan. makuha ng walisin, Yan. para mabuhay. Yan. O, hindi ba ga? Okay. Kailangan yun. Sa tao. Yan. Kailangan ay magsikap ka para makakuha ka, para mabuhay ka ng matagal. Tulad ko, 83 na ako. Di ba? 83 na ako. Sa edad kong ito, sa 83, ay palagay ko, ang iba na katulad kong 83 na ay mahina na. Wala na silang magagawa. Pero ako, talagang nagsusumikap pa akong maghanap buhay. Kasi, solo-solo na lang ako. Ang anak ko isa, may mga pamilyaman na din. Hindi na ako pwede umasa doon. Siguro kung hindi na ako makagulapay, ayun, sila na ako makano. Pero kahit na, mahina-hina na ako. Pag naalaala ko mga nangyayari ay napapaiyak ako. Wala niyo po kayo yan. Story niyo po yan. Sige. Okay po yan. Kahit na matagal. Basta may story po kayo dito. Nabiyay ng Panginoon. Anak ko ay... Ayan. Sige po. Tuloy. Sige. Anak ko ay... Pero kung ito'y bubuhay, wala yung hanggang sa taas. Sige po. Tuloy niyo po yan. Sige lang po. Hindi man ako masyado pinapansin. Pero siyempre maraming pinangatrabaho noon. Hindi, nagsikap na lang ako sa buhay. Maski pag-iigib, tama na yung kaya kong isang galon. Paano yun? Kaya nakakalwa na lang mo sa sarili ko. Puro na lang sakripisyo. Mabuti nga rin may tao man na aawa, binibigyan man ng pasalamat na lang ako sa Panginoon. Panay, sige lang. Panay, sige. Story niyo po yun sa biyaya ng Diyos na ikwento ng inyong buhay sa biyaya ng Panginoon. Tuloy niyo lang po Ngayon na. naman, gusto na sana sa akin ang kaso nga ni pinag-anuhan man ng anak, may anak mga isa. Nandun, iniwan na naman ako, di wala na akong katuwang sa buhay, maski na magkuha ng gatong. Magtulong sa akin maglalaba, maglilinis ako pa din, puro na ako. Kaya ang hirap na buhay talaga. Gusto ko sana ay kunin na ako nilo, nahihirapan na ako. Kaya, ito, naiyak-iyak na lang. Ang ganyan, nahihirapan. Tama mo. Nahihirapan na ako sa buhay. Iyak-iyak, pero minsan nagpasalamat pa rin ako sa Panginoon. At pinaabot pa ako ng 2025. Layo pa naman na araw ay... Sabi ko nga sa Panginoon, ipalakasin man ako kahit na ganito na ang edad ko. Lagi akong malakas para makakuha naman akong ikaw ang buhay ko. Nagtulog ng
pa ako ng ako. Nanguha pa ako ng walisin. Kung mahina na, paano na magbuhay ko? Wala na. Dito nga ni. Dito nga ni. Pipilit pa rin manguha ng puso para makakuha man lang pang bili-bili na ng gas, katon, asukal, kape. Kung hindi ako namako, ay wala na akong pabili. Paano na? Kawawa naman si Nita. Nagtanda ng ganito. Wala na namatay na si Masli, namatay na si nanay. Oh, sino na ang kasama ko? Oh, di ang Panginoon. Panginoon na lang ang pinangahawakan ko. Kaya, eto, nagbubuhay pa man. So yan, mga manonood, ang reality ng buhay. Dapat wag niyong pansinin yung negative sa iba. Pansinin nyo yung mabuting pwede nyong gawin sa iba. At dito sa channel natin to mga ka-viewers, sa biyaya ng Panginoon, kapag mapagpalaman to, ang unang Panginoon ni Glory, para sa kanya ibigay, at itulong na din sa iba para sa kapurihan ng Panginoon, no? Pagmamahal sa neighbors. At sa mga kapanood nitong video ni Nanay, kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe, at kung gusto nyo ding makatulong sa kanyang buhay, kay Nanay, sa kanyang, si Nanay po pala ay 83 years old na, at nag-iisa na nga din sa buhay. So, kung nakita mo pa ang bahay ko, tagilid na. Ayan, tignan nyo, sige po. Tagilid na ang bahay ko. Marami ang nagpuntang papararitrato na lang, paparamibidyohan na lang ang bahay ko. Lang sabi ay, tutulungan ako. Hanggang ngayon, nagkaedad na ako ng 83. Wala pa. So, yun. Tagilid na yung bahay ko. Ayan po, yung bahay po ni Nanay Nita. Tagalid na, meron nagpicture, nagvideo, hindi naman natupad. So sa ating video na po nito, sa biyaya lang ng Panginoon, siya po magtupad, magtulong kay Nanay. Tayo lang po gamitin ng Panginoon sa gawa pa rin ng Diyos na siya matulungan sa kanyang bahay. And kung kayo din po may tutulong, huwag nyo na lang din ipagsabi kung pupuntahan nyo si Nanay, kung gusto nyo po siyang tulungan na bigyan ng pantinapay, titingnan na lang ang bahay. O bigyan siya ng pagkakitaan, bentahan, hanap buhay. And the same time, kung gusto nyo din siyang papasukin sa isang trabaho si Nanay, pwede din. Kasi sabi niya po, malakas-lakas pa siya. Malakas-lakas yan. Kaya ko pa. Kaya pa niya. Kaya ko pang maggamas. So narinig niya yan. So, sa mga kapunod nito, kung gusto nyo mag-i-sponsor, ibigay nyo na lang po sa tao talaga. Kumbaga, ito din po natutunan ko ang tao bumabali sa pangako. Pero ang Diyos hindi bumabali sa pangako. Kaya aasa ako sa Diyos, ang yun na magpala kay Nanay, tumupad, at may gamitin ng Diyos na ibang tao para sa Kanya. At kung loobin ng Panginoon itong pinablog ko po na video, ay sa kapangyarihan gawa din ng Diyos, ako'y magtulong sa iba na gawa pa rin ng Diyos, hindi sa akin, sapagkat ang tao ay talagang lumilimot sa pangako, di tumutupad. Pero ang Diyos, sabi sa Bible, tumutupad sa pangako. Tama yan. Tayo po kasing tao makasalanan. Yan na lang ang pinangahawakan Yan. ko. Yan po, narinig nyo kay Nanay. Ang pinangahawakan ko ang Panginoon. Yan. So yan po, no. Itong video nito, grace lang ni God, gawa ng Diyos, itulong yung ibang may tutulong na kayamanan ng pera, matanggap man dito. Yung una yung para sa Panginoon, sunod yung para sa neighbors. So kung hindi ka mabuhay para sa sarili, ang gusto ko habang nabubuhay, yan. maayos man ang aking bahay bago yan. Ako kumanaw. Ayan po. So ang hiling po ni Nanay sa buhay, sa biyaya lang ng Panginoon, pangyarihan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, maayos na bahay po ang hiling niya sa buhay. Bago siya pumanaw, maayos na bahay, maganda.
At yun nga, meron na siya nakakain sa biyaya ng Panginoon po. So, pangyarihin po yun ng Diyos. Kasi talaga po tayo mga tao, meron na tayo, hindi natin kaya magbigay sa tao sapagkat ang nature ng tao, sabi sa Biblia, ay makasalanan at maramot. Ang pag-ibig lang ng Diyos ang nagbibigay sa atin na kaya tayo nakakatanggap. At may Bible verse po sa Bible na ang Diyos ay nagpapaulan sa matuwid at sa hindi matuwid. So doon tayo sa Diyos na magbigay ng ganun sa isang tao, nagawa ng Diyos yon. So ang Panginoon magpangyari sa pag-ibig ng Diyos. Ano? Glory to God sa kwento ni Nanay. Praise God, Jesus ng Bible. Pagpalain si Nanay. At isang araw tong kwento ni Nanay, mapapanood ng kanyang pamilya. Kasi alam nyo, memories na lang po ang lahat. At huwag nyo po sanang sayangin yung bawat oras, memories na bigay ng Panginoon oras. At dapat i-appreciate din natin yung mga taong nasa paligid natin. Kagaya ni Nanay, hindi nyo alam kung anong nasa loob ng damdamin niya. Ang tao talaga mapanghusga. Kaya natuto ko yung makinig na sa tao. Tapos alam niyo po, marami ako, hindi sa pagmamalaki po, marami ako nakausap na tao, palihim lang, wala po dito sa camera video na to, ay talagang umiyak sa buhay. May iba po napakinggan ko, magpapakamatay. Ay, hindi naman. Hindi, napakinggan ko, kaya na ano ko lang. Kumbaga, kaya kayo po, wag niyo pong i-judge ang tao by the book. Kumbaga, ito ang gawin niyo sa tao, love them, even your enemies. Kasi sabi yan sa Bible. Kaya na din natutunan ko po, love people, even they not love you. Na-hate niya siya, love them pa rin. Kasi ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Dalawa na lang po kumandikan sa Bible. Una, mamahalin mo Diyos. Pangalawa, mamahalin mo neighbors mo. Kaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ay mahirap yun. Totoo lang, mahirap magmahal ng neighbors. Kasi si ganito, masama din to. Si ganito, may achis. Kaya yan po, biyaya lang ng Panginoon, mamahal po natin ang ibang tao. At makakatulong. Biyaya ng Diyos po yun. So itong video po na to, lobin po ng Panginoon. Ano man ang makamit nito, ano man. Glory sa Panginoon sapagkat wala po tayong dala dito sa mundo. Nilisan tayong walang dala. Kaya doon tayo sa kalooban ng Diyos sa salita niya na kumad niya na yan sa tao. Kaya paglobin po ng Panginoon mapagpala, daling ko na lang po ang pagpapala ng Panginoon sa iba. Mga tulungan na lang. Kasi sabi sa Bible gusto mong sumaya, mahalin mo ibang tao, tulungan, bigyan mo. Bigyan mo na. May ano po ako kasi may isang Bible verse na kumbaga, yung pagtulong pala sa ibang tao, magbibigay ng saya sa'yo, satisfaction. Kasi yun ay nakakapuri sa Panginoon. Kasi sabi sa Bible, kung may pagkakataon ka, gumawa ka na mabuti sa lahat ng tao. So ako, sabi kasi sa Bible, huwag mo sasabihin yung ginawa mabuti sa Panginoon mo lang. Ako po, may magkukwento ko sa inyo sa aming kamag-anak na mga loko, humingi sa akin ng tulong, hindi to para papurihan na, glory sa Panginoon, sa Kanya yon. Ay tinulungan ko po kahit ako'y agipit din. Dahil nangangailangan siya, binigay ko, kahit ang sama ng ano ng tao na ito, pero pag-ibig, biyaya yun ng Diyos. Kaya ganun din na naisip ko pag sa ibang tao. No? So lagi po ang papuri sa Diyos. Salamat, yan po ang kwento ni Nanay. Inano ko lang po yung mga matututunan natin. So yan, sa mga makapanood nito, and like, and share nyo, and subscribe nyo po ang ating channel sa YouTube. And then, focus lang lagi sa Panginoon ng buhay. Kasi yun ang yaman, ang Diyos mismo. Oo, at ng Bible. Yan, salamat. Bye-bye, Nanay, Nita, and Coach Sheldon. Nasusuporta lang. Yan, sa biyaya ng Panginoon. Yan. God bless po all. God bless. Yan.